Ipabitag mo! Magandang umaga. Ako po si Bitag Tonet at kasama ko ngayon si Bitag Din. Kami po muna ang pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag Ipabitag mo. Tama yan, Ma'am Tonet, no? So habang wala si Boss Ben, so tayo muna ang uupo para dito. So bago natin tayo mag-start mag-investigate, no? Nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service sponsors at partners. So, sino-sino sila, kilalanin po natin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. So, ayan po. So, kami po ay nagpapasalamat sa mga sponsors na patuloy at walang sawang nakikipagtulungan sa aming advokasya dito sa hashtag Ipabitag mo. Maraming salamat sa mga sponsors. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang Bitag Action Center ay matatagpuan sa Richwell Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. So magdala lamang po kayo ng vaccination card at face mask dahil mahigpit po ang health at security protocol ng aming gusali. Anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong at tatak Tulfo. Sa ngalan po ni Boss Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag mo. Sityo leader ng barangay ipinabitag, grabe daw makasingil ng interes sa kanyang negosyong pautang. Magpartner na bakasyonista, nagpabitag. Gusto lang malaman kung paano napunit ang passport sa loob ng airport. Driver ng hotel sa Subic na natikitan dahil sa sasakyang walang ORCR. Amo ayaw tubusin ng lisensya. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag mo. So itong unang sumbong, Ma'am Tonet, no, medyo karaniwan na pero may pagkakaiba. Tungkol sa pautang, no? So hindi na bago sa Bitag ang makatanggap ng mga reklamo patungkol sa lending. Isang sitio leader naman ng isang barangay sa Antipolo City ang inireklamo sa hashtag Ipabitag mo ng kanyang mga nasasakupan. Ang interest daw kasi ng kanyang pautang hindi lang doble, kung hindi triple sa porsyentong napagkasunduan. So para malaman natin, siguro detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po kami sa hashtag Ipabitag mo kay Sir Ventolfo para ireklamo po ang aming sitio leader na si Linda Diaz. Dahil po nung nakaraang taon kami po ay nakautang sa kanya dahil siya po ay nagpapautang. Pero ngayong sinisingil niya po kami ay sobrang taas na po ng tubo po. Parang hindi na po makatao. Kami po ay mahirap lamang para bang lalo niya kaming pinapahirapan. Gaya ko po, ako po ay nangutang sa kanya ng 30,000 noong nakaraang taon. Ngayon sinisingil na po niya ako, umabot na daw po ng 117,000. Pero nung kinumpute po namin, hindi po siya umaabot sa ganong halaga ng tubo po. Parang sobra-sobra po, halos naging times 2, times 3 na po siya. Nagbanta po siya sa amin na okay lang daw po na hindi kami magbayad, pero may kalalagyan daw po kami. Sir Ventol po, sana po matulungan niyo po kami na maiayos po, maisettle po yung problema namin yun. Kasi sobrang stress na po. Kasi minsan din po talaga nakakapagsalita siya sa amin ng hindi maganda. Sobrang stress na, nakakapagod ng mag-isip. Kaya sana po matulungan niyo po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag mo. Oo. So ngayon, makakasama natin dito sa studio ang mga nagrereklamo na si Lourdes at Charis. Magandang araw sa inyo. Araw din po. Oo. Magandang araw sa inyong dalawa. Opo. So, ma'am, pwede bang pakikwentuhan lang kami, no? Paano kayo nangutang? Kasi gusto ko lang malaman, no? Sitio leader itong nirereklamo nyo. Opo. So, ito bang si sitio leader, parang meron siyang negosyong lending or pautang? Sige, ma'am.
Ano po, ang sabi po niya sa amin, may amo daw po siya na nagbibigay ng pera po sa kanya para ipautang niya po. Amo, ibig sabihin, hindi siya mismo yung nagpapautang. Sabi po niya, pero simula't simula po, hindi po namin nakita yung among sinasabi niya po. Oo, so yun yung sinasabi niya sa inyo. Apa. Pero matanong kita, bakit ka naman lumapit kay si Leader at paano mo nalaman na siya yung nagpapautang sa lugar niyo? Ano po, simula't simula po, nangungutang na po ako sa kanya. Nung July 30, nagbayad po ako sa kanya ng 40,000, cash po yun. And then po, nag-renew po ako ulit sa kanya ng 20,000 nung August po. Okay. Ng taon din po nung nakaraan. Oh, sige. Siguro, Ma'am Tonet, no, para mas maintindihan muna ng mga viewers natin kung ano yung pinaka-problema nila, Ma'am Lourdes at Ma'am Charis. Babasahin ko muna itong ilang detalye. Yung information. So, simula September 2022, umutang ng humigit kumulang 38,000 pesos si Lourdes sa kanilang sitio leader na si Ginang Linda Diaz dahil sa matinding pangangailangan. So, kilala daw kasi ang kanilang sitio leader na nagpapautang sa kanilang lugar sa Sitio Payong, Barangay Dalig, Antipolo City. Ang kanilang usapan, 10% ang interest ng kanyang utang kada buwan. Okay? Subalit makalipas ang mahigit isang taon, laking gulat daw ni Lourdes nang singilin siya ng 117,000 pesos ni Linda. Wow, ang laki. Malaki. Oo. Hindi Nagsimula sa 38K. 38, tapos almost triple. 117. Oo. Ang mataas na interest din ang problema ng kanyang kasamahan na si Charis na umutang naman ng 5,000 pesos. Okay? Ayon kay Lourdes, wala silang natatanggap na resibo sa tuwing sila ay naghuhulog ng kanilang utang kay sitio leader. Binantaan pa raw sila nito at sinabing, okay lang, wag kayong magbayad, may kalalagyan kayong lahat. So Wow. may pagbabanta pa si May sitio pagbabanta. leader. Oo. So matanong ko lang, no, ito ba nakaabot na sa barangay itong ano nyo? Opo, nagharap na po kami. Bali, 2 beses na po kami nagharap po. Nagharap. Sino ang nagreklamo? Si Sitio Leader Linda Diaz. Kayo ang Inireklamo inireklamo. kayo. Dahil Daw po, hindi na daw po kami nagbabayad ng utang, hindi na daw po namin siya hinuhulog-hulugan. Kaso lang po kasi, kaya po ako nagkampante na hindi maghulog kasi hawak po niya yung ATM po ng death claim ng tatay ko. Although hindi pa po talaga So may collateral na sinasabi mo na death claim. So, oo, alam niya yung password nung Opo, ATM. binigay ko po yung password Okay. po. 30 ito sa aming personal na computation sa utang mo. Kasi gusto naming malaman kung talaga bang 117,000 yung inutang mo. Kasi Kailangan. napakalaki, triple or mahigit eh. So sa aming personal computation, kung 38,000 yung inutang mo, ibig sabihin 10% yan, 3,800. Sige, so kung ang 10% ng 38,000 ay 3,800, i-times natin sa 7 months. Hanggang ngayon Desyembre, mula Mayo hanggang Desyembre. Siyempre. Ang magiging interest niyang kada buwan or suma total na nung 7 months na hindi ka nagbayad, nasa 26,600. Okay, pero ang sabi ng sitio leader nyo, 117,000. Kahit i-add natin siguro, Ma'am Tonet, 26,600 plus yung 38,000, hindi aabot ng 117,000. Pwera na lang kung meron kayong sariling arrangement or meron ba kayong ano? May kontrata ba kayo? May pinirmahan kayong agreement? Wala po. Okay. Pero bakit naman Bakit naman kayo pumayag na maghuhulog kayo kay sitio leader? Pero wala kayong, hindi black and white. Meron ba kayong logbook, gano'n? Meron po siyang logbook po na pinakita po sa amin. Yung pag kumukuha po kami, pumipirma po kami. Pero pag nagbabayad na po kami, binubura lang po niya, ginaganon, paid, ginaganon. Ini-X lang. Sa logbook ba, naka-itemize ang tinatawag doon? Naka-isa-isa. Opo. Halimbawa, ngayong buwan na to, nagbayad ka. So, i-cross na lang niya yun. I-cross niya, lalagyan na ng I-cross paid. na lang niya yun. Na Lalagyan paid po na. niya. Opo. Oh, so, may idea naman kayo roon. Opo. Okay, sige. Oo. May nakita lang akong isang litrato kanina na pinadala mo ata sa amin yung computation na may mga, pwede ba namin makita yung isang computation na, ayan. Yeah. So lumalabas dito, kung nakikita po ng mga nanonood sa atin, hindi lang pala isang bagsakan kayo umutang ng 38. Hindi po. So ano siya, may Staggered. series, oo. So simula Agosto, pero katapusan na to. So, okay, August 24, 2022, una yung inutang 20K. Opo po. So, may sunod-sunod, 2,000, 2,500. Ayan, 1,025. So, hindi isang bagsakan. Kaya siguro doon din talaga Doon nagkakaano. umabot. Oo. So, Okay. unang utang ay 20, sumunod ay 2,000. Sumunod ulit ay 2,000.
So, sumunod ay 500. Teka, yung 500, magkano nang tumubo? 10% is 50 pesos. Oo. Kada buwan. So, naging 850. Ito ba, ano to, naka-black and white to? Di ba, ano mo to, computation mo to, di ba? Kasi sabi mo, hindi 117,000. So, ito, computation mo to. Okay. So, kung i-add natin, okay, ang magiging interest niyan, kasi akala namin nung umpisa, isang buong 38,000 eh. Marami pala. So, ang total na magiging interest ay 57,120 pesos. So, kahit i-add natin yung inutang mo na yung kabuuan na 38,000, magiging 95,720 pesos. O ito, may note pa dito, minus 20K. Ano yung 20K naman? Yan yung binayad ko nung May 30 po, nitong taon. Ayun yung last mong binayad. Hindi, nakapagbayad na siya ng 20K. So, ibig sabihin, yung una niyang inutang ay nabayaran na. Pero ito, verbal agreement lang kayo, ha? Opo. So, ito sulat-sulat lang. Ito, computation nyo. Opo. Siyempre, may bukod na computation din naman siya na kanya, sarili niya. Di po ba? Opo. Yung sinasabi pong 22K na magkasunod, hindi ko po pirma yun. Gusto ko po sana ipalabas sa kanya kung sinong pumirma doon kasi hindi ko po talaga pirma. Yung pirma? Opo. Okay. Ikaw ba, ma'am? Ikaw ba, pag kumukuha ka sa kanya, may sarili ka rin bang record? Yun po Kasi wala yun po. yung, Puro pirma ko lang po, pumipirma po ako sa logbook niya po. Pumipirma ka sa logbook niya? Ayan po yung 2K, hindi ko po pirma yan. Makikita saan dyan yung hindi mo pirma? May nakaangat yung doon kanina, na 94 saka 96, hindi ko po talaga pirma yan. So, ibig mong sabihin, pinabubulaanan mo yan, pinagsisinungalingan mo yung 2K na hindi mo pirma yan. Gusto ko po malaman kung meron po talaga akong pinirman sa kanya ganyan kasi hindi ko po sulat. Hindi mo pirma, pero yung pirma parang ginaya. Opo, ginaya po. Ayan, dapat alamin natin kay Kasi Ginang Linda. yung letter L niya, madli, yung letter G niya, mali. Hindi po ako kanyang pumirma po. Yung dalawang 2K dyan, or isang 2K dyan, hindi mo inutang talaga? Or dalawang 2K? Dalawang 2K po, yung naka-bracket po. Kaya, ito suggestion lang, no? Kung ako rin uuta, actually, minsan humihiram din naman ako ng pera, pero dinonote ko yan, diba? Para at least, hindi lang ikaw ang may record. May record rin kayo, para alam nyo rin kung ano yung may inuutang ba kayo, may kinukuha ba Or kayo, bayad ba pipicturan kayo? mo dun kay Linda na ito, di ba? Siyempre, kailangan parehas kayo may kopya. Gusto ko lang malaman, no? Kasi nung unang umutang ka, ano ang timeline nun? Kailan ka umutang, kailan mo babayaran? Kasi dapat may timeline nun eh. Ano pang, usapan po namin nung umutang po ako, hawak po kasi niya yung ATM ng father ko. Hindi. Ang tinatanong ko yung timeline. Ibig sabihin, nung umutang ka, o dapat ilang buwan mong babayaran. May ganun kasi ganun ba? tayo, pag sa online lending, may ganun dapat. Ang agreement po namin pagkatanggap ko ng death claim ni tatay, doon niya kukuhanin po lahat. So, open. Open yung agreement ninyo. Yes po, open. Paano kung 3 years mo na po na hindi mababayaran, hindi mahuhulugan? So, medyo malaki nga naman talaga ang tubo, no? So, parang may problema nga rito kasi yun na nga eh, parang kung kailan kita babayaran, ganun na lang. Pero aware ka nung sinabi mo na kukunin nila lahat pag dumating na yung ng tatay, death claim ng tatay mo. Ibig sabihin, kasama na yung tubo dun. Na-compute mo ba yun? Hindi pa, kasi hindi mo naman alam kung kailan. Ayun. Ito lang, matanong lang natin, no? Nasa kabilang linya na si Sitio Leader, pero matanong lang din muna natin si Charles. Parang isahan na lang, Ikaw naman, matanong namin kasi Pasa mo sa kanya yung 5,000 pesos. Huwag mo sabing 100,000 din yung tumubo yung mo, Libo lang yan sa'yo. Yung sa akin po kasi is 5,000 nga po. Ngayon po, umabot na po siya ng 9,100. Yung naging, yung pinaka-total na ng utang ko. Ngayon po, dumating po kami sa last usapan po namin sa barangay. Makikipag-settle po sana ako kay Sitio Leader. Kasi po, hindi nga po ako nakapirma ng kasunduan namin. Kasi yung una pong paghaharap namin is sinesettle niya po na magbigay po ako ng every 15-30 ng 1,000. Ngayon po, hindi ko po yun pinayagan kasi po hindi pa po kaya sa ngayon. Since hindi ko po kakaya ng nakikiusap po ako na kung maaari is 500. Hindi po siya pumayag. So ngayon po, nung may harapan sila, sumama po ako sa kanya kasi gusto ko po siyang makausap mismo doon sa harap ng mga lupon sa barangay. Nakausap mo naman. Ang nangyari po is hindi po siya, ayaw niya daw po akong makausap. Ngayon, ang sabi niya po doon, since nandoon po siya sa loob, ang sabi niya na, hindi, i-cancel mo yan, burahin mo yan. Makikipag-set ata po siya ng panibagong pakikipag-usap sa akin kasi hindi lang daw po yan yung naging utang ko sa kanya. Okay, kasi yun po yung... Ang una,
siya yung complainant eh. Yes. Sumama ka lang. Yes po. So, parang hindi naman natin siya kukwestiyonin doon kasi wala naman kayo nakaschedule. Para nakisakay ka lang sa ano niya. Dapat may sarili kayong usapan para ma-entertain ka niya. Kasi nakisabay ka lang dito. Kasi yung pag-uusapan yung inyo. Okay. Diba? Dapat ikaw may sarili ka para at least mailatag din isa-isa. Saka Ma'am Tonet, math to ha. Ito, isa pa lang to. Pero yung computation natin, grabe na. Paano pa kaya? Ilang kayong 21 po isipin mo, kami. 21. Talaga dapat, ano yan, separate na pag-uusap. Siguro, So Ma'am siguro Tonet, kausapin natin yung kabilang panig, ano? Okay. Makakausap natin ngayon, nasa linya, ang inireklamong si Linda Diaz. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Linda. Yes, madam. Magandang umaga Yes, po. magandang umaga po. Si Tonet po ito, madam. Papaalala ko lang po sa inyo, madam, na live po tayo ngayon sa CLTV at IBC 13. Yes po. Opo. Yung mga yan si Lourdes Bagamasbad, nakiusap po sa akin yan, na kukuha ng pera. Ang sabi ko naman sa kanila, igagarantor ko kayo doon sa kaibigan ko na dati ko din kinuhaan. Dahil yan po sila, may mga kinukuhaan po yan sila ng dito na malaki daw ang tubo. Ayun sa kanila. Ngayon sabi ko, sige, meron akong kaibigan na nagbibigay kung anong bigay sa akin, yun din ang bigay sa inyo. So ang ganda po ng usapan na kesyo babayaran pagdating ng tatay niya at pagdating ng claim ng tatay. So dumating na po, nag 2 years na po ang tatay niya, nihoy-nihay po, wala. Ang alam ko po, nakakakuha sila ng ibang linding. Kahit po kayo magpa-imbestiga, ganun po ang dating ng mga yan. Nung last December po, madam, nanghiram sa akin yan ng 6,000. Sabi niya, sabi ko, sige, kukuha kita sa ahapos ko. Hindi, sabi niya, Sir Roman, saglit lang yan, 3 to 4 days lang yan. Ibabalik ko po si loan sa pag-ibig ng asawa ko, itatapal ko. Pero ako po, labag sa loob ko na maniwala ako sa kanya, kaya lang pinaniwalaan ko pa rin. Baka sakali po maibigay niya na yung utang, no? So pinahiram ko po siya ng 6,000. Hanggang ngayon po, 1 year na mahigit ni hindi na balik. Okay. Nung last month, nandyan naman siya, nag-text siya sa akin. Wala daw po silang makain. Kahit po 500. Bigyan ko naman sila ng 500 at ibabalik po nila sa akin ng araw ng linggo. So lumipas na po. Ilang buwan na. Ni Hoy, hindi nagpapakita. Sa madaling salita po, nagalit na ako. Ang sabi ko, manluluko kayo sa akin. Binigay ko na lahat sa inyo. Ano ba ang problema? Sabi mo, ibabalik ko. Hindi niya naman binabalik. Yung utang na kinuha nila sa akin, kasama yan, inuutusan niya nung umuwi yan ng probinsya, na aksidente po. Sa katunayan po, madam, mayroon siya sa akin, pinirmahan, na kinukulateral ang lupa niya sa Tarlac. Pero madam, hawak ko po, pinirmahan niya sa akin. Pero hindi po ako nag-interest doon. Ang interest ko lang po kung ano ang napag-usapan. Sundin na lang po nila, wala akong interest sa lupa, wala akong interest sa bahay. Ang akin lang po, yung ginarantor ko po sa kanila kasi ako po ang sinisingil. Okay, sige. Ito pa. Ma'am Linda. Yes, madam. Relax tayo. Yes, madam. Ma'am Linda, may tanong lang ako. So, ibig sabihin po, yung perang inutang nila noon na 20K, yun po ay hindi sa'yo. Kundi, Hindi po sa akin yun. bilang garantor lang po. Ang ginawa mo, ginarantoran mo alam sila. nila yan. Kahit tanungin po sila. Alam ng Diyos, Panginoon Diyos, alam nila na ginarantoran ko sila. Alam nila yan. pero Ma'am Tapos- Linda, makat ko lang Yes kayo po, ha. yes po. Ang Yes pinaka-concern kasi po dito, itong si Lourdes, ang kanya daw pong inutang kasi mahigit kumulang 38,000 pesos. So, ang nilapit niya sa amin, bakit daw umabot ng 117,000 pesos yung kanyang utang? Ito ba black and white yung ano niya? Pag, 'di ba sabi niyo may mga bali-bali pa siya, Yes po. 'di ba? Ito ba Yes, black and white to? May pinirmahan dyan. Hindi lang po siya nakaperma. Pag ang inutusan niya, si Rose, sabi niya dyan, Charis, inutusan niya rin yan. Ang iba may perma, ang iba hindi na pumerma yan si Charis. Kinuha. Na-aksidente po yan. Na po yung paa niya na semento. Oo, Yun po
Wala po akong halong pagsisinungaling para sa kanila. Sana maging tapat po sila sa akin. Ako po, in fairness, wala po akong, in good faith po ako na nag-garantor sa kanila. Alam nila yan. Yung problema ko naman po dyan sa kanila, hindi po sila nakikipag-settle lang maayos sa akin. Okay. Alam niyo po, sir, mahigit 1 taon, dinadaan-daanan na lang po ako nila. Pumupunta sila doon sa ibang kuhaan nila. Ako ang naghihintay. Una, inintindi ko sila. More than a year, 16 months, sir. Hindi ako nila pinapansin dyan sa utang. Yung isa naman po, yan si Charis, ang nangyari dyan, sir, kumuha sa akin yan ng 5K last year, October. Oo. Ngayon, may balansi pa po yan na 1.5, alam niya yan. Nangako po sa akin yan, sir, nitong September, ang sabi niya, Chairman, ang magbakot na po kami sa po asawa ko. Sweldo niya, i-start kami ng September 15. Naghintay po ako ng 15 ng September nitong taon kasi more than a year na po. Naghintay ako hanggang katapusan. Wala po silang hindi nakikipag-usap. Okay. Ang pagkagut pa sa akin po niyan. Mabuti, magbarangay siya sa akin. O, Linda, Sabi niya, sandali sige lang, po, Ma'am Ma'am Linda. Linda. ha? Opo, naiintindihan Yes na po po. namin kayo. Pagsalitain din natin sila. Narinig natin yung Sige, side mo. sige Bigyan po. natin sila Sige ng po. ano naman. O anong masasabi nyo sa sinasabi niya na parang nung pagkautang ninyo Hindi is na daw after kayo na, hindi nyo na siya Pinapansin. binabalitaan, hindi nyo na pinapansin. Hindi po. Hindi naman sa ganun po. Kasi nung hindi itong taon lang, nagbayad ako nung ano ko yung lupa ba, na isanla ko yung lupa ko sa probinsya, although hindi po yun ang usapan namin, nagbigay po ako ng 20,000 sa kanya. Kaya hindi, paano niya sasabihin hindi ko pinapansin siya? Saka isa pa po, kaya po ako nagkampante, may collateral po ako sa kanya. Andyan na po yung stub, pinakita ko naman po na naka-on process na sa SS, antay na lang ng pera. Dahil nandyan na po yung stub. Kaya po nagkampante ako. Paano po sasabihin niya na hindi ko siya pinapansin? Ayun nga, may collateral naman sa'yo. Dapat na ano ka na roon. Ma'am Linda, kasi kung tutusin, wala kayong Yes, black po. and white na pinag-usapan dito eh. Yes po. May pinirmahan po sa akin yun, madam. Nasa collateral na nabayad nga po sa akin ng 20K. Oo. Ngayon, ang sabi, normal po na mag-monitor ako. Oo. Ano na ang balik? Ano na ang problema? Ano na ang status ng problema? Hindi ganito, Chairman. Promise yan. End of November, Chairman. Release na po yan. So, umasa ako na hindi na po sila patitili ang utang nila sa akin. Ibabalik. Hindi na po nila inintindi. So, sabi ko sa kanila, parang hindi na to maganda. Mas maganda pero na sa aming mamagitan. Okay. Tapos, ito pa, madam, ang may gano'ng maganyan sa akin. Di po ba? Ako in good faith talaga po. Okay. Sige, Hirap Ma'am na hirap Linda. na silang- Ma'am Hindi Linda. po sa akin, ma'am. Yes po. Yes po. Tanungin kita, Ma'am Linda. Sa iyong Yes, po. computation, magkano pa po ang utang nitong si Lourdes sa'yo? Ayan po, kung anong nakalista po dyan na nakita nila, yan po ang naging total na lang, naging total po ng utang niya. Alin, 117,000? 15 months. Yes po. Ma'am Linda, 117,000? Yes po. Saan po nanggaling yung computation na yun, ma'am? Sana nga po nakipag-usap sila para normal na iayos namin, na paliwanag ko sa kanila kasi alam naman po nila nung ginarantor ko sila may 10%. 10%. Diba? Ngayon kung hindi po kami nagkakaintindihan, dapat kami ang nag-uusap ng maayos muna bago sila pumunta dyan. Kung talagang pinaliwanag ko sa kanila, ito. Di ba may usapin Hindi kayo po sa sila barangay? Ma'am, di ba may usapin Hindi sa po sila barangay? nakikipag-usap. Madam, hindi po sila nakikipag-usap sa akin. Paano mo, Chairman, nakuha yan? Paano mo, Linda, nakuha yung computation? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi po sila ganon. Hindi ganon sila ka-open. Okay. Hindi Sige, po kung sila tatanungin po, kita, promise. magkano ang inutang sa'yo nitong si Lourdes? Total po ng naging utang yan. Kasama po yung 6,000 nung huli at saka 500. 53,000 po. Mas malaki na kaysa sa 38,000. 53,000. Di ba nagbigay siya sa'yo ng 20? Yung para Inilis na po yun. Nilis po yun sa total ng kanilang utang. O, kaya nga. Kung sa 53,000, magkano ang utang sa'yo? 50? 58. 53,000. Opo, kasi bago naman po siya, Madam po, hello. Yes, ma'am.
taon na po muna siya bago nagulog. So, ibig sabihin, madam, tumakbo na po yun. Hindi naman po sa akin yun, ginarantor po sila. Pumayag sila sa panaganon dahil sila dito ang kinukuhaan nila dyan. Napakalaki kaysa sa akin. Ako po, in good faith, naawa din ako sa kanila. Kasi sabi ko dito, pang negosyo. Nagninegosyo ako, yan din ang kinukuhaan ko. Ito rin po, ang kinukuha ko pang negosyo. Nangungutin ako. Sige, sasabay ko kayo. Oh, sige, madam. Madam, tingnan natin yung, Linda, Madam Linda. Titingnan natin yung, Ma'am Linda. Yes, madam. Pwede ako magsalita? Para po kami magharap. Yes po, yes po. Okay, sige. Pwede ako magsalita, ha? Para po kami, yes po. Para Okay. po kami magharap. Hindi mag-usap kami para mapaliwanag sa kanila. Akala ko pwede ako magsalita. Ma'am Linda, opo. Magsalita Yes, muna ako. po. Dali lang, Yes, ha? po. Ma'am Linda. Opo, di po tayo Yeah. magkakaintindihan, Ma'am Linda, Oo. kung kung ganyan sorry, po sorry. kayo. Oo, ha? Okay. Okay, ma'am. Ang ano natin is 53,000. All in all, in total, yung kanyang utang sa'yo. Tama po ba? Ito pa lang po yung principal na utang. Tama po? Yes po. Principal na utang. So, wala pa po Yes. dito yung tubo. Wala pa po. Magkano itinubo ng 53,000? Nasa umabot na ng 80. 80,000. Ilang percent ba yung... Kung 80,000, hindi na 117,000 yan. Higit pa kung ano, Nakapagbigay po siya kasi ng 20. So, nilis ko po yun. Binawas ko po yung 20K. Saan mo niles yung ano? Po? Saan mo niles? Yung 20K na Nilis ko ibinayad po niya? sa total po ng principal at saka yung interest, nilis ko po yung 20. So, all in all nga, Kasi po- magkano? Magkanong kasi po, inabot? May ilang po siya sa atin nagbigay. So, 20K. halos po ang tinubo ng pera. So, inilis ko po doon yung 20K. Okay. Ngayon, sabi niya sa akin, Chairman, promise, babayad ako ng katapusan. May ginawa po siyang promissory note sa akin. Sabi niya, pag hindi mo ko binayaran sa iyo katapusan ng May, i-collateral ko sa iyo yung lupa. Lupa. Bahay at lupa. Hindi ko po in-interest yun, madam. Okay, sige. Ma'am Linda, sabi mo Yes, nga, madam. yung pera, hindi yun sa'yo. Kinuha mo lang Guarantor din sa siya. iba. Yes, alam niyo Garantor po ka. yan. Tama po ba? Garantor Yes po, ka, alam po ma'am. nila. Ma'am Linda, hindi tayo nagtatalo rito para tayo nasa palengke, ha? Makinig ka kasi. Yes po. Yes Okay. po. Ma'am Linda, sabi mo nga, yung pera na yan ay ginarantor mo na. Ikaw ay Yes po. naggarantor lang. Okay? Yes po. Ngayon, sino yung pinaka-principal na yan na iharap mo ito sa principal, itong dalawa na ito, para hindi ka Okay. maipit? Okay, Para no problem. alam, No para problem, alam madam. nila, para alam talaga nila, kasi itong computation na to, ay ikaw lang ang nagko-compute. So, Alam po yan ng may-ari po. Alam po yan. oh, yun na nga. Pwede po. Kaysa gumigit Sige po, na ka madam. rito, kaysa gumigit Yes po. na ka at naiipit ka, ba't hindi mo dalhin tong dalawang to doon sa pinagkautangan mo para alam Sige din po, nila? dadalhin ko po. Pangupin ko po sila, madam. Wala pong problema. Oh, kasi parang yung computation ninyo dito, parang kung titingnan natin, kung hindi pa makabayad to hanggang next year, o ano, parang buong buhay na nila, may utang sila sa inyo. Madam, bago po ako nagbitaw sa kanila, is alam nila at sinabi ko po sa kanila na hindi po akin yan. Alam po nila yan. Hindi nga, yun na nga eh. Bigyan na natin ng solusyon yung problema kasi paulit-ulit lang sige tayo po. dito. Ang sinasabi Sige po. ko nga sa inyo, ma'am, dalhin mo doon sa principal para alam po nila yung computation. Sabi mo nga, naiipit ka lang. Eh, nagbabalat Okay po, sibuyas ka sige ng po. dinadaan-daanan ka lang nitong dalawa. Kayo naman, Okay po. nagkautang kayo sa kanya, bati-batiin nyo naman. Kaya nagbabalat sibuyas si madam sa inyo eh. Ay baka pagkakuha nyo ng pera, hindi na kayo nagpakita sa kanya. Hindi na kayo kumakaway. Hindi na kayo umuopa-opa sa kanya. Diba? Nag-o-opa heart. Diba? Doon sa mga viewers, no, hindi namin tinotolerate po kung ano po itong ginawa ng dalawa doon sa pagpapautang. Hindi rin namin inihimok. Yung iba dyan na... Huwag magbayad ng utang. Huwag magbayad ng utang. Ang punto lang dito is, masyado naman yata, parang kapag hindi pa makabayad dito, sa 53,000, mas malaki pa yung inutang nila kaysa dun sa, mas malaki pa
yung interest kaysa doon sa pinakautang nila. So paano na to, madam? Habang buhay ba sila? May tatanawin na utang na loob sa'yo? Na may pagkakautang kung hindi pa sila makabayad sa'yo? Hello, madam. Ganito. Kaya nga po dinala sa barangay para ma-stop na. Kinausap ko na po yung may-ari ng pera. Kung ako po yung pera doon, yun na lang, hulugan na lang ninyo, parang awa nyo na. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Yung pinagkunan ng pera, yun ang dadalhin sa barangay para maalis na sa'yo. Tapos kayo, madam, sinabi naman po. Ito, Ma'am Lourdes, ikaw, Ma'am, Ma'am Charis, pumunta sa barangay, sa harap ni Kapitan, pag-usapan po ninyo kung magkano yung pagkakautang. Okay po. Kailangan po mag-ano po kayo. Si madam, nagagalit ka na, nagtatampo ka sa kanila, pinabantaan mo pa sila, may collateral naman sa'yo, hawak mo yung ATM. Pag lumabas yung ano na yan, pwede mong kuhanin lahat, sa'yo na eh. So, ano pang inaano natin dito? Ba't parang may pagbabanta pang nangyayari? Alam mo, sa nakikita ko dito, Ma'am Linda, si no? Lourdes po, Ma'am Linda. nagsalita po yan si Lourdes, madam. Na ano yan, yayaman si Chairman Linda. Sabi ko, di kung ayaw nyo magbayad, di wag nyo. Para may kalalagay, ibig sabihin, tutuloy ko sa kanila yung problema. Ay, hindi. Iba yung kalalagyan eh. Ano yung kalalagyan? Iba yun. Pagbabantayan. Ipapademanda ko sila. Ididemanda ko sila. Linda, kaya sila lumapit dito. Hindi ko sila kayang bantaan ng ano, madam, kasi Ma'am Linda, ikat muna kita ha. Yes po. Pumunta sila dito para magkaroon tayo ng solusyon, hindi para makipag-away kami sa inyo po. Kasi sa nakikita ko dito, dahil ganyan kayo, tapos sila sinasabi nyo, hindi nakikipag-usap sa inyo. Siguro may miscommunication dito, ano? Yes. Kasi sinabi mo kanina, Ma'am Linda, nagharap nga kayo sa barangay, pero hindi nyo naman parang kinukumpara o pinapakita kung paano yung mga computation ninyo. So siguro, maging open kayo sa isa, di ba? Tingnan nyo paano yung naging computation, paano naging ganyan. Kumbaga, lahat naman ng problema na dadaan sa magandang usapin, di ba? So, I suggest lang, Ma'am Lida, Ma'am Tunot, siguro, di ba dahil nasa barangay na ito, hindi na rin tayo makikialam, no? So, pang ilang harapan nyo na ba sa barangay? Nakadalawa na po kami. So, may susunod pa? Sa 12 daw po. Sa 12. Okay, teka. Nasa iyo pa rin ba yung ATM? Yes po. Nasa ako. Sige, magkaroon kayo ng pag-uusap. Ang problema natin, ganito, Ma'am Linda, ha? Yes. Nasa iyo pa rin yung ATM. Pag pumasok ang ano nito, ikaw pa rin yung kukuha. Siyempre, tatawagin ko siya kasi hindi ko alam yung PIN number. Wala yung PIN number. Nasa iyo po ang PIN number, Opo. Chairman. Binigay ko sa iyo dahil hindi ka pumayag. Teka, ako nalilito. Chairman ba ng barangay to? Sitio leader. Sitio leader. Sitio leader. Kasi hindi siya chairman. Kasi nagkakaroon tayo ng ano ron eh. Ng misconception. Ganito nga, Ma'am Linda. Nag-usap kayo sa barangay. Meron naman pala nga nandyan sa'yo yung ATM na collateral. So, pag pumasok po, yung kanyang pera, ang mangyayari po, paano po yun? Alam mo naman yung password, ikaw ang kukuha. Tatawagin ko siya. Ha? Siya ang pawiwithdrawin ko pa rin. Hindi pa ako ganun kasakit. Siya pawiwithdrawin mo, pero may kaso ka pa rin? Ma'am Linda, magkakaso ka pa rin? Hindi na, syempre. Naman, pag settle na, bakit ba naman magagawa? Yun na nga. Ganito ang gawin nyo. Sabi ko nga sa iyo, ma'am, teka, bakit ikaw may hawak pala niyan? Dapat ang may hawak niyan, yung principal. Para siya yung kumukuha. Kasi nga po, pinagkatiwala po sa akin yan. Anytime po, pagharapin nila, tatarap ko po sa kanila. Ayun. So, yun. Dapat lang yun, ma'am. Ganito. Sa last na hearing namin. Okay, sige. Ganun na lang. Pag-usapan nyo sa barangay. Okay po. Kung ano po yung magiging agreement niyan. Liit-liitan nyo naman yung tubo. Hindi yung ganyan ka. Parang lutong lugaw to eh. Alam nyo yung lutong lugaw? Madam, yung kinuhaan nila, diyan sa kabila, tinubos ko sila. Tinulungan ko na lang sila dahil yung kinuhaan nila dyan. Yung tulong, hayaan mo na yung tulong. Tinubos mo sila, bakit? Ano sila, kinulong? Hindi. Okay, sige. Ma'am, ganito na lang. Ganito na lang, ma'am, no? Ganito, susolusyonan natin. Hindi namin kayo kinakampihan porket kayo po yung pumunta sa amin, no? Ang utang ay dapat bayaran. Ang amin lang dito sa Bitag, medyo nagkakaroon ng, sabi natin, ma'am, kayo yung sitio leader dyan, para nagkakaroon yata ng conflict of interest dyan. Di po ba?
O ngayon, ma'am, Okay. para ma-settle yan, mawala ang problema sa'yo at hindi ka ma-stress dahil ikaw ang nag-guarantor dyan, nandito naman yung mga tao, may hawak ka naman pong collateral na anytime, pag pumasok, kasi hindi natin alam kung kailan yan papasok eh. Kaya siya nangangako din dahil yun din ang pangako sa kanya. Okay? Oo. So, ang utang ay dapat nyo pong bayaran. At pag dumaan kayo doon, si Ma'am Linda, bati-batiin nyo naman para hindi Nagte-text naman po nagtatampo kami sa lagi inyo. sa kanya. Mag-hi hello na. Mag-hi hello kayo kasi yun yung kinasasama ng loob niya eh. Pwede po bang pagdating sa usapin po, ipakita niya po lahat ng pinirmahan ko kung bakit umabot ng ganyan. Ayun na Ayun nga. yung punto namin. Ilalatag ni Ma'am Linda. Tama na Ma'am Linda? Oo, ipakita nyo, Ma'am Yes, Linda. yes. Kailangan kapag nag-usap ulit kayo sa barangay, I wish lang sana na maging maayos. Kasi kung ganyan kayo nag-uusap na parang may mga samaan kayo ng loob, wala talagang mariresolve dyan. So kailangan black and white, papakita nyo kung paano. Kasi kayo gumawa kayo ng sarili nyong computation. Base po dun sa binigay Oo, niya po yun. si leader, meron din siyang sariling computation. Dapat ipagkumpara nyo para at least mache-check nyo kung talaga bang may ganitong utang. Di ba? Kasi may kiniklaim ka na wala kang ganitong utang. O Ma'am Linda, meron siyang mga kiniklaim na hindi raw siya umutang ng 2K, ganyan-ganyan. So, kailangan, pag nag-usap kayo sa barangay, i-address nyo yun. Sabihin nyo, si leader, wala po akong ganitong utang. Kailangan nyo na mapatunayan, di ba? Kasi may mga, minsan ang pumipirma si Charis or si Rose, di ba? O sino-sino. So, mag-usap kayo ng maayos sa barangay. Di ba? Kasi yun naman talaga eh. Kailangan mag-usap ng maayos para ma-resolve yung problema. Ikaw, Charis, Okay po, bukod yung okay. sa'yo eh. Bukod yun, no? Kung magano kayo, bukod yung pag-uusap ninyo. Okay po. Ngayon, ikaw, Ma'am Lourdes, bukod din yung sa'yo. So, para hindi nagkakahiluhan dito, pag-ibahin nyo yung pag-uusap. Tama po, Ma'am Linda? Tapos pag-usapan Yes, kung yes, anong madam. dapat. Tama po, tama. Okay. Wala Tama. nang sumbatan na ako nagtubo sa inyo, ako nagganito, nagganyan. Sitio chairman, maging halimbawa ka sa kanila. Kasi parang dyan sa sitio na yan, ikaw po ang talagang, ikaw yung kapitan, ikaw yung nanay nila. Parang ina ng sityo. Parang di ba? ina ng sityo. Pero pag ganyan po yung approach natin na parang nagsusumbatan tayo, habang buhay po ba yan? Hindi Sila naman. lang po ang ganyan, madam. Okay yun. Ang magsakasap nila, Oo. sinabi po nila, katulad ni Charis na September 15, dapat pumunta siya. Hindi naman, ayan, matigas po siya eh. Oo. Dapat nagpunta siya na, Ayan, Chairman, hindi kami natuloy ng September. Sabi ko, ano ba naman yan? Niluloko niyo na ako. Sabi ko, pinangako na akin pupunta. Ayan. Sige, kalimutan na natin yung mga yung mga ganyan-ganyan na hindi pumunta, sumama loob. Sa susunod na pag-uusap, sana pumunta na. Okay? Kasi ito, Ma'am Tonet, nasa barangay na eh. Ayaw naman nating i-bypass yung barangay. Actually, nakausap namin yung kapitan mismo ng barangay. Sa ngayon lang kasi, holiday ata sa Antipolo dahil may piyesta, may parada daw yung mga barangay, nalilibot sa buong Antipolo. Pero nakaabot na to sa barangay. No? So, we wish na makapag-usap kayo ng maayos doon dahil hindi na namin papakialaman yung barangay. Pero kami, nagbibigay kami ng suggestion sa inyo. Kasi kaming bitag, nanghimasok lang kami kasi gusto namin malaman kung may nangyari bang hindi makatarungan sa inyo dito. Kasi isipin mo nga naman, kiniklaim nyo 38,000, naging 117,000. So doon lang kami papasok. Pero kapag talagang sa resolution na kung ano yung mapag-uusapan, sa barangay na yan. Okay, hindi na namin pwedeng kontrolin kung ano yung magiging resolusyon ng inyong reklamo. Pero kami, magbibigay payo kami sa inyo. So at least na-i-bridge namin kayo sa inirereklamo ninyo at kay Kapitan na sana sa susunod, idaan natin sa maayos na usapan. Di ba po, Ma'am Tonet? Ma'am Linda, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras po sa amin. Ano po? Ngayon, sa inyo naman po, kaya hindi naman maiiwasan talaga na umutang. Yun nga lang, pag-uutang po kayo, alamin nyo yung mga terms and conditions po, para hindi rin kayo nalulugi katulad po niyan. Nalilito kayo, magkano utang nyo, magkaroon kayo ng listahan. Okay po, hindi naman namin kayo masisisi, pero ang utang ay dapat bayaran. Saka, Ma'am Tonet, kasi kung ikaw rin yung magagarantor at ikaw yung hahabulin nung nagpapautang, talagang mapipressure ka naman. Mapipressure din ako. So, intindihin din natin siguro si pero at least nasa tama yung paniningil. Diba? Kasi hindi madali pagiging garantor. Okay? Okay? Yun lang naman po yun. Okay. Tama lang po talagang interest sa akin kasi sobra-sobra na po. Okay, sige. Maayos yan. Thank you sa inyong dalawa, no? Usap tayo sa baba ngayon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak, #ipabitag mo.
Susunod. Magpartner na bakasyonista, nagpabitag. Gusto lang malaman kung paano napunit ang passport sa loob ng airport. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbong, ipabitag mo! Para naman sa ating pangalawang sumbong, regarding ito doon sa passport daw na napunit sa isang airport. Okay, ang passport ay isang legal na dokumento na tanging may-ari lang ang dapat may hawak niyan. Hindi yan inaabot kung kani-kanino. Pangunahing requirements ang passport sa iba't ibang application kaya dapat itong pag-ingatan. Si Wilson Lualnya ay dumulog sa hashtag ipabitag mo dahil bigla raw napunit ang passport ng kanyang partner na isang New Zealand national. Dahil sa punit na passport, hindi natuloy ang kanilang bakasyon sa Thailand. Sa detalye ng mga sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang NAIA Terminal 1 sa kadahilan ng napunit ang passport ng boyfriend ko na sana ipupunta kami sa Thailand at hindi natuloy. November 10 ay kami may flight papuntang Thailand. Bago kami makarating airline ticket counter, merong dalawang security guard, kaming security personnel ng check-in counter. Kaming nakaharap at tinanong tinanong ang aming passport at itinerary. Akin namang ipinakita agad ito. Pagkadating sa check-in counter, nag-ask ulit, where's my passport and itinerary? So, pinakita namin. Nag-check out na kami, papunta na kami ng immigration. Then, mga 2 minutes ago, may nakasunod sa aming lalaki na hindi ko naman na-note. May tumawag sa akin na pwede bumalik ba kami doon sa check-in at may problema lang sa passport ng boyfriend ko. So, na-curious ako bakit. Then, na-open ko na sa harapan niya, oh my God, bakit may punit ito? Hawak-hawak ko yung passport niya na nakabuklat na ako'y napapaisip kung saan napunit. Hindi ko rin alam kung sa hingi ng tulong. I tried to contact other na may alam sa pag-report pero wala. Sir Ben, sana maimbestigahan po itong kinocomplain ko kasi even airlines hindi na po nag-respond sa akin. Gusto ko lang sana mabigyan ng justice yung nangyari sa boyfriend ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ayun na nga, hindi kayo natuloy ng Thailand. Okay, sige. Makakasama natin ngayon si Wilson Lualnya. Si Wilson ang partner ni Jason Black na isang New Zealand citizen. Magandang umaga sa iyo. Wilson, okay. Ano tong, bakit napunit ang passport? Wala rin po akong idea, ma'am, kung bakit napunit o pinakapunit. Di ko rin po alam. Wala po akong idea. Paano nyo na-discover na napunit? Nalaman ko na lang po yan nung may lumapit sa amin na yung nga po, 2 minutes ago, punta pa lang kami sa immigration. Hindi rin kami nakapasok doon. Bali, outside na po siya ng check-in counter, yung guy na lumapit sa amin from check-in counter. Doon ko na po nalaman na, kasi pinababalik niya kami sa check-in for invite for 5 to 10 minutes. Then, nung dinidiscuss niya sa amin yung problema, ang sabi niya is, pwede po ba kayong makausap regarding po yung sa partner niyo po at sa bababaan namin. Yun po ang ina-explain sa akin. Pero matanong ko lang, no? Bago kayo pumunta ng airport, syempre ipe-prepare niyo yung gamit niyo. Yes. Of course, yung passport pinakamahalaga yan. Yes. So, according ba sa sa partner mo na wala pa yung punit nung pumunta kayo ng passport? Yes. So how come na nagkaroon, Ma'am Tonet, ng punit yung hindi kaya parang siguro sa dami ng mga hawak-hawak ninyo or parang napunit, 'di ba? Maliit, nakita ko kanina eh. So nung sinabi sa sa immigration ba kayo na presumption nila na baka hindi na kayo papasukin ng Thailand because may punit or yun daw talaga yung Bali, meron po siyang that time kasi ang kausap na yung boyfriend ko, pero nasa side lang kami noon, nung na-invite kami doon. So, just thinking pa rin kung saan talaga siya napunit. Hindi ko maisip talaga. Wala rin akong kaalam-alam bakit. Napapaisip ako kung napunit ba namin o kasi okay naman kami sa security. Ayos din kami sa check-in. Wala rin nag-i-inform sa amin na, you're aware po ba na pulit ng passport niyo? Wala. Doon lang namin nalaman nung may lumapit sa amin Okay, sige. after ng check-in. Bago natin bago tayo pumunta dun sa napunit, saan kayo galing bago kayo pumunta ng airport? Galing po kami sa
Sa hotel. Hotel, okay. Sa hotel, nung inayos yung passport, wala namang punit. Actually, wala naman po kasi night pa lang inayos ko na nakalagay na siya sa folder. Sa folder. Pagdating nyo sa airport, kanino nyo po nilabas nyo po ba kaagad? Inabot nyo kanina? Siyempre, check yan, di ba? Bali sa gate po, wala namang tinanong na namin kung passenger. Nakapasok naman kami. So okay, then I asked the other security doon kung merong asan mo yung aming airline. So nag-guide naman kami din. Nakita ko naman, they said it 28 and 29. So nag-go naman kami doon. Pag may dalawang nakatayo doon, isang medyo may edad na, basta maliit na babae. So, binati na ay ma'am, is this po ba ang 28 or 29 Royal Brunei? Yes, dito. Then I have 2 bottles ng water na gano'n. Tapos in-assist niya ako. Hindi nilagay mo ganyan. So, ako naman, they asked 2 passport. bottles na ipasok niyo kasi bawal yung bottle. Opo, bali, pinalagay naman po yun sa hand carry bag ko na may dalawang lagayan. So, habang gano'n Teka, pagpasok di ba ng airport, pag nasa check-in ka, papasok ka na, di ba mag-check-in ka sa loob. Hindi na pinapadala yung bottle of water. Nadala pa rin po namin yung hanggang sa check-in counter. Hanggang sa check-in counter. Nakalagay na po yun sa bag pack. Okay, sige, mabalik tayo doon sa sinasabi nating passport. So, kanino nyo po ba unang inabot yung passport ninyo? Yung babae, medyo may hindi ko I think 40 plus, medyo maliit lang na babae na, ayos naman siya kausap. They ask itinerary. Sa kanya itinerary? Paglabas ko, yun, pinakita ko sa kanya, but kasi katabi ko lang yung partner ko, wala akong idea kung na kasi after naman nun, okay naman. Pagkatatak niya ng kulay asul, na parang sticker yon, pinadiretso na kami sa check-in counter para kunin yung ticket. Punta na po kayo doon. So tumagal doon sa hawak ng security? Basta tatak ng kulay blue kasi yung sticker parang security yun eh. Then, tatak na kulay blue. So, nakita mo ba na nilabas yung passport doon sa sabi mo? Sa harapan ko naman niya. Pero anong kasi ginawa? Anong ginawa? Hindi ko lang din na-notice kasi actually may cover kasi yung akin. Then yung sa boyfriend ko, hindi ko alam kung sino ang nakahawak din sa kanya. So, kasi binuklat po ba? Sa harapan niya na buklat? Hindi ko binuklat sa kanya. Bali siya ang binigay ko lang buo. Binigay mong buo? Hindi mo nakita kung inilabas ba o tiningnan? Bali, kasi nun nakatingin ako sa kanya. Then, namangha ka ba sa kanya? Kaya hindi mo napansin? Okay naman kasi maayos naman siya kausap. Wala, naman. So, friendly, gano'n. Then after that, pasok na po kayo ma'am, sir, gano'n. Siguro din, before tayo talaga magtanong pa sa kanya ng mas detalyado, muna natin yung detalye ng kanyang sumbong. Okay, siguro para makasunod yung mga viewers natin, so i-recall ko lang ulit yung nangyari kala Wilson, no? So November 10, 2023, pupunta sana sila ng kanyang partner patungong Thailand, no? So si Jason Black. Okay, so pagkadating daw sa NAIA Terminal 1 ay tinignan ng security personnel ang kanilang passport. Then dumiretso sila sa check-in counter kung saan tinignan ulit nila ang kanilang passport at itinerary. So dahil nga international flight, kinailangan nila Wilson asikasuhin ang kanilang travel tax. So yun, nagbayad sila. Pagkabalik nila galing sa travel tax office, ay bumalik din agad sila sa check-in counter at nakumpleto nila yung mga requirements. Papunta na dapat ang dalawa sa immigration. Ngunit tinawag sila ng staff ng check-in counter at sinabing may problema daw sa passport ng kasama ni Wilson dahil may punit daw ito. Dahil sa punit na passport, hindi natuloy ang bakasyon ng dalawa dahil sinabihan sila ng manager na hindi nila masisigurado kung tatanggapin ba sa Thailand ang punit na passport. So yun nga, yun yung tanong ko kanina, kung presumption ba nila na ibig sabihin na punit ito, baka hindi kayo tanggapin. So, it's better na i-hold na lang kayo kaysa masayang yung lakad nyo. Parang gano'n ba yung nangyari? Parang quite agreement na pag piniramahan namin yung waiver na yun, makakatuloy pa rin kami. But ang pagkakaintindi ko kasi doon sa form is parang isang waiver agreement na pinirmahan ko yun. In case na may mangyari doon, hindi pa rin nila magiging sakop, magiging problema na. Anong waiver yun? It's a form of identity. Kasi it's, mababasa ko lang kasi doon, damage against both party. Yun ang pagkakaintindi. Tinawagan ko yung friend ko, ano bang ibig sabihin ako kasi hindi ko alam.
alam. Yun ang pagkakaalam ko na parang walang silang pananagutan sakaling may mangyari sa amin doon sa baba. Makakatuloy pa rin. Oo. So, pero kumbaga may halong pangamba at Pangamba takot sa na eh. akin, Kaya risky. kayo na yung nag-decide na huwag na lang tumuloy. I talked to the manager na, Sir, baka ma-help mo na lang kaming ma-refund. So yun na lang sinisik ko to refund, but Okay. hindi naman na-refund yung ticket because that Kanino ka nagsisik ng refund? kay sir na yung kaharap ko doon na isa manager ba yun? Okay, sige. Hindi kayo natuloy sa Thailand. Pero nasaan yung si boyfriend mo ngayon? Si Jason? Nasa New Zealand po. Nasa New Nasa New Zealand. Oh, So, nakalabas naman. Ay bali together po kasi yun. Ang schedule po kasi ng kanyang vacation dito ay 10 to 22. Hindi. Nakaalis siya, nakalabas ng bansa Yun gamit po, the yung same passport. Yun naman po, isa naman po yan sa din. Sabi naman ng manager sa akin na, gamit yung the same passport, nakalabas siya dito sa bansa. yes po. Yung may punit na passport. Opo. Tinanggap. Tinanggap. So, anong naging problema pa? Pag-pauwi po sa kanila. Pagpa-uwi sa kanila. Wala po magiging problema. Yun din ang sabi sa akin ng manager. Or else, pupunta sa ibang bansa, magkakaroon ng risk. Pwede pang siyang i-deport. Kaya yun lang hindi namin pinirmahan. Kasi ma'am, siguro nga dahil home country naman ng boyfriend niya yun, so siguro wala naman masyadong kaso. Pero syempre, kung pupunta ka sa foreign country na hindi mo naman bansa, di ba? Baka dun sila masita. Pero ang problem kasi dito talaga, kayo na yung di ba? Yung parang na lang kayo, nag-back out. Sa totoo lang, sir, namin yung anniversary po. Alam mo, nakaka-frustrate to, ma'am, no? Kasi ako, ini-imagine ko nakaka-frustrate na planado, sinabi mo pa, anniversary. So, may mga plans kayo sa Thailand, may itinerary, kung ano yung pupuntahan, di ba? Tapos, bigla-bigla, dahil sa maliit na punit ng passport, Nabigla po ako kasi sobrang frustrated. Katapos, if you see the photo na may picture siya, di ko siya mapicturean na maayos kasi naiiyak na lang ako, sabi ko. So, nag-sorry siya sa akin. Sorry, you don't need to sorry ka kung ganyan kasi okay, lumabas kami, wala akong pinagsusumbungan doon. Di ko alam kung saan ako hingi ng tulong So, November 13, I tried to seek na matulungan kami doon sa 11, nag-message sa kanila ang boyfriend ko for a refund pero hindi na ma-refund dahil third party daw. So, ang sinasabi, refund ito sa pinagbukan nyo? Yung sa third party. Sa travel agency? And then, pag uwi namin, I tried to help my boyfriend na tutulungan kita, try natin i-search kung paano tawagan. Tumawag kami, nag-hotel kami ng gabi, mga midnight na yun, nakakita ko sa mukha niya yung frustrate talaga, sobrang dismaya talaga siya sa nangyari. Kasi, talagang pinaghandaan po niya para talaga sa amin. Okay. Kumbaga planadong. Kumbaga, sobrang emotional talaga na sobrang nangyari yun na first time nangyari sa amin dalawa. First time na din nangyari sa amin. Inaano ko lang, Wilson, kasi pagpapasok ka sa airport, ang ipapakita mo lang naman una sa first gate, ipapakita mo yung iyong ticket. Tama po. Passport. So okay kayo, nakapasok kayo. Tapos ang next nun, kapag mag-check-in na kayo, bagahe. Yes po. Oo, tapos ipapakita lang yung ticket ulit. Ticket ulit, para makita yung passport, pwedeng tingnan yung passport. Ay, sorry. Pwedeng tingnan yung passport. Tama. Okay. Hindi naman siguro hinalungkat yan. Hindi naman siguro ginanunggan na yan. Menekos-mekos. No? Hindi naman siguro pinaikot-ikot yan, di ba? So, para maano. Kasi nakita natin yung punit sa gilid lang di ba? Tapos, after nun, kinuha ba yung passport nyo o talagang kinuha lang, tiningnan lang, inano lang? Kasi sa security okay naman Sa check-in, medyo mas matagal doon. Sa check-in. So, ibig sabihin, nung nag-check-in na kayo sa airlines to? Bali, nalapag na ang passport na sa kanila. Nasa airlines. kanila, nang matagal. Then, mismo, kaharap ko isang lalaki na, then sabi niya, may travel tax ka na ba? Then, I don't know kung saan yung travel kaya tax. umalis sila. Kumuha ka ng travel tax. So, ibig sabihin, na binigay mo doon sa airlines, sa airline staff, Kasi nag-check na po siya ng ticket namin. Hindi, airline staff po ba ang kumuha? Airlines, ano ba tawag doon? Officer. Basta naka-uniforme po, may ID. Alam mo naman, dalawa sila. Then check my luggage, ganun. Okay. Nung ibinigay mo po yung passport nyo, nandun ka naman nakaharap. Yes. Pati yung boyfriend mo nakaharap. Yung boyfriend ko. Siyempre, ticket tsaka passport po, kasi international ito. So, nung tiningnan po nila, para malaman kung saan kayo pupunta,
hindi na ba napuna na yung iyong passport ng boyfriend mo ay may punit? Walang ganong senaryo po. Kasi mabilisan lang siguro. Walang ganong senaryo. After ko bumalik galing sa travel tax, bumalik ako sa kanila, ito na po. Then they print out So, ibig sabihin, iniwan mo yung passport mo doon sa counter? No, yung passport ko, binigay niya sa akin. So, ibinalik Kasi sa'yo? kailangan ko yun sa travel tax. Travel tax. So, nung inano ng airline sa'yo, binalik sa'yo, hindi mo natingnan kung may punit o wala. Wala po, wala po. Nung nagbayad ka sa travel tax, o yan kasi sa gilid eh, no? Kasi pag binuklat mo yun, ganun lang, Kasi hindi titiwangwang na na kailangan yan ng eh. travel tax, ma'am eh. Oo, titiwangwang na kasi yan eh. So, hindi niya kailangan ng travel tax, so hindi tiningnan yung kanyang passport, hindi? Alin po? Yung sa... Kamo hindi kailangan ng travel tax, so hindi kinailangan Hindi yung po kanyang... kailangan. Ako lang. Ikaw lang. So, ibig sabihin, hindi, nung nagbayad ka ng travel tax, hindi tiningnan. Hindi po, hindi po. Yung kanyang Akin lang. passport, yung sa'yo lang. Yung kanyang passport, sino may hawak na nun? Kaya nga, yung boyfriend ko, tinatanong ko, whose voucher passport binigay ba sa'yo? Kasi yung time nga kasi nung ano na yun, hindi ko alam kung dala ko rin ba, pabalik. Kung aking pagkakatanda ko, parang ang dala ko lang yung akin eh. Yun ang pagkakaano ko. Kaya nagtatanungan din kami dalawa. O kaya nga, medyo ano na rin kami. Medyo ano na rin. Kaya yung saan? Sino? Saan? Sino? Para mabigyan tayo ng tamang kasagutan o paglilinaw dito. Makakausap natin, si Ma'am Connie pala yung OIC ng Public Affairs ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Connie Bungag. Yes, good morning. Magandang umaga sa inyo. Ma'am, live po tayo ngayon, ma'am, sa CLTV at IBC 13 at sa aming mga social media platforms. Magandang umaga, ma'am. Good morning. Ma'am, ito yung isang complaint po ni Ma'am Wilson, no? Na regarding po doon sa passport ng kanyang boyfriend na isang New Zealand national na napunit daw, ma'am. Ang sinabi, ma'am, ibinigay nila sa security officer. Tapos pagpasok, okay naman. Dumating sila sa counter ng airlines. Tapos, inabot nila yung passport, and then, okay naman daw. Nung nakaalis na sila sa counter, after mga 5 minutes, kung tama po ako, ma'am, no? May humabol daw po sa kanila, at sinabing kailangan nilang bumalik doon sa counter, at may naging problema po ata doon sa passport daw, ma'am. Kaya hindi sila natuloy sa Thailand. Opo. So, base sa kwento, hindi ko... Dapat kasi kung talagang very visible yung punit or kung may punit man, doon pa lang ho sa pag-abot nila doon sa check-in agent, dapat po nakita na yon. Hindi ko lang po kasi maintindihan kung bakit sabi nga nila, pre-process naman sila sa check-in and then a few minutes later, pinatawag sila ulit para sabihin sa kanila na may punit yung passport. Kasi dapat nakita na po yun, antimano pa lang. So, tapos hindi din, parang hindi po natin ni Sir ma-establish kung saan napunit yung passport nila as he alleges, dahil nagpunta pa sila apparently sa travel tax counter para magbayad ng travel tax. Yes, ma'am. So, and another question that I have is, bakit po ninyo inantay pa na ngayon lang kayo mag-complain when actually you could have filed the complaint or asked the airline staff right then and there kung anong nangyari sa passport ng partner ninyo. It's yun po kasi mga policy ng airline, meron po kasi silang mga regulasyon na sinusunod, especially sa handling ng mga travel documents, of which a passport is considered as one. Dahil po, pag sila po ay nakapagpaalis ng mga pasahero na may problema sa any travel documents, ang airline po kasi ay pinapenalize yan. So, maingat po sila dyan. So, it would be a very regular thing to do for an airline agent sa check-in na i-check ng mabuti yung travel documents na chine-check po nila. They get the passport kasi po kung kailangan ng visa doon sa bansang pupuntahan, chine-check din po nila yan.
prior to immigration po. Kasi po, pag sila naman po ay nakapagpabiyahe ng isang pasaherong walang visa, pine-penalize din po sila dyan ng immigration ng bansa. So, very established po ang protocols ng mga airlines pagdating sa handling ng travel documents. So, I cannot seem to understand kung bakit po hindi nakita agad nung nag-process sa kanila yung sinasabi nilang, yung ina-allege nila na punit ng passport. Kasi doon pa lang po dapat sinabihan na sila. So, bakit inantay pa na i-check in sila muna and then only to be recalled later and inform them na may punit yung passport. So, dun po ako medyo hindi ko po masyadong maintindihan yon. And number 2, bakit po hindi natin ni-raise yan mismo doon sa airline counter habang nandun pa po kayo? Kasi po, it's something very important para i-delay. Okay. Di ba po? Okay po. Yes, Kasi ma'am. kung lalo na kung sinasabi ninyo na planadong-planado ang trip nyo, you cannot afford, kung ako yon, I cannot afford na masira yung bakasyon ko just because of that. So, Yes. I would have done something para maayos ko yon at matuloy at hindi ma-disturb yung travel plans ko. Di ba po? I mean, that's as far as my personal take is concerned. No? Okay. So, sana po na-erase nyo na yan agad doon mismo sa check-in counter para po naturuan kayo kung anong gagawin or ano po ba ang talagang problema or kung ano ba ang magiging problema para po naliwanagan kayo and then nagawan nyo po ng paraan Sige. or nakahingi kayo ng guidance. Wilson, yun nga, narinig mo si Ma'am Connie, no? Na sana, kung November 10 to nangyari, no? Nag-file ka ba ng formal complaint doon sa, sa airline na nyo, di ba? Hindi po siya naganap sa physical eh. I filed a complaint November 13. I message MNL Brunei email. Then my boyfriend filed a complaint as well as refund naman. But my complaint is a damage for investigation. But they response me, 20 na po. Nag-file kayo ng complaint Ako 13. sa airlines o sa NAIA? 11. It's not NAIA po. It's MNLRBA. Yun yung airline. Airlines po. For, Nakatanggap kayo ng response from them November 20. So, anong sabi nila? Yung sa boyfriend ko naman, hindi daw marirefund. Ako naman, yun din ang response nila, but I seeking for investigation sana, for help. Na sana malaman kung bakit nagkaganon yung flight namin. Please help me yun. Then nag-response sila, is 20 na. Then nag-seek ako ng tulong sa inyo to help. Ang dami kong, pero puro online din kasi hindi ko rin alam doon sa airport po, ma'am, kung saan talaga kasi block din po ako. Hindi ko alam kung sinong tatawagan, sinong lalapitan, yung tipong nangyari sa inyo first time po talaga. Kung alam ko lang ganun po, dapat po, meron naman lang akong tinawag na police, wala. Kasi di ko rin, walis po talaga kaming malungkot ng boyfriend ko. After ko makuha yung na-refund lang po na travel tax, yun lang po. So hanggang doon na lang, sa may email na lang yung sagot nila. Then sabi wala naman na. iimbestigahan, pero Until now, wala pa. wala. Kasi it's not about refund. It's about yung passport ng damage mo. po talaga yung nirereklamo ko for Diba? investigation. Seek our investigation. So yung request mo for investigation, wala pa rin silang sagot until wala now. po talaga. Kasi nga, Ma'am Tonet, international pala yung kanilang airline. So, I called in a phone as Through well. phone, Tanong natin, Ma'am Connie, pag mga ganito pong mga situations po, no? Sabi niya medyo lito siya, hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Pagdating doon sa NAIA, Ma'am, sino po talaga particular pag mga ganito? Sino ang pwedeng lapitan? Sino pwede yung educate natin, ma'am, yung public, ma'am, pag mga ganito. Ganitong cases po, anong dapat gawin? Opo. Since ang pagkakaintindi ko po sa istorya ay tinanggap sila ng check-in, di ba po? Sabi nila kasi nakapag-check-in na sila. Yes, ma'am. Correct? Opo, correct, ma'am. So, tandaan po natin, ang ticket po natin, ang airline ticket po, ay kontrata yan between the airline and the passenger. Ang tawag po yan, it's a contract of carriage. Meaning to say, napapalooban po kayo ng policies ng airlines kasi sila po ang magdadala sa inyo sa destinasyon na pupuntahan ninyo.
So any problem that you encounter during your departure process, ang una po nyo talagang lalapitan dyan ay inyong airline. Kahit po sabihin natin na ang problema may not be related to their procedures, but they can very well help you sa pag-resolve po ng inyong mga concerns. Kasi po, sila yung first point of contact ninyo eh. Sila ang nag-check-in sa inyo, sila ang may responsibility sa inyo hanggang kayo ay makarating doon po sa inyong destinasyon. So, yan po ang dapat ninyong ginawa. Antimano pa lang, nung nandito pa lang, the very moment na sinabihan kayo na may magkakaproblema kayo, baka hindi kayo tanggapin, di ba? Something parang ganon na doon sa pupuntahan ninyo. You could have sought the assistance of the airline para po natulungan kayo. Kasi po, pwede nilang in-assist na kayo sa immigration para matanong po sa immigration kung ano po ba ang posibilidad na kayo ay hindi tanggapin sa Brunei pagdating ninyo. Natulungan po sana kayo doon. Sir, kung sana at that very moment, you approach the, or you raise your concern doon po sa airline staff na kumausap sa inyo. Yun nga po, ma'am, sabihin ko lang sa site ko, wala man lang silang ganun sa amin na we can assist you, wala. Nothing. Sir, but you can demand because you are their passenger. Yun nga po, ma'am, di ko kasi alam din talaga. Responsibilidad nyo po yun. Any passenger can seek assistance from the airline dahil po meron po silang mga responsibilidad sa inyo bilang pasahero nila because you paid for your ticket at the moment na nag-check-in kayo, napapaloob na po kayo sa kanilang policies and procedures and at the same time, you become their responsibility already. Ganun po yun. At additional lang, no, Ma'am Connie, kasi parang ang concern ni Wilson, November 20 pa niya huling nakausap yung airline about her complaint, no? So meron po ba tayong office kumbaga governing office na pwedeng lapitan ni Wilson since hindi sumasagot or hindi na nakipag-ugnayan yung airline dito sa kanila? Meron po ba tayong ganun? Ang mga reklamo po tungkol sa ganyan ay idinudulog sa Civil Aeronautics Board or sa CAB. Meron po tayong, sa airport po, meron po tayong help desk ng CAB. Kung ayaw man po kayong tulungan, i-assume natin na kunyaring tumanggi ang airline sa inyo na tulungan kayo, you could easily approach the counter of the Civil Aeronautics Board. Doon po mismo sa check-in hall. At sila po ang naatasang ahensya na tumulong po sa mga pasahero sa pag-resolve ng mga concerns nila regarding their airlines or kung ano man ang problema nila regarding their travel plan. Ayun, salamat. Opo. Or you could also, you could also visit the office of Royal Brunei dito sa NAIA. Meron naman po silang office. Kung sa talaga pong sinasabi nyo hindi nila kayo sinasagot. Meron naman po silang opisina dito sa 4th floor ng NAIA Terminal 1. Ayun. Kasi, Ma'am Connie, there's a way na pwede nating matulungan itong ating kababayan na nagre-reklamo? Yes, ma'am. Sige, i-refer po natin sila sa sa Civil Aeronautics Board. Meron pong counter dito ang if you can visit the airport or maybe we can help them visit the Royal Brunei office dahil katabi lang naman po na opisina namin yan dito sa 4th floor. Okay. Pumunta na lang po muna sila sa Customer Relations Office ng Public Affairs Office dito sa 4th floor ng NAIA 1 para po ma-assist sila. Thank you po, Ma'am Connie. May tanong ka pa kay Ma'am? Pakidala lang, sir, lahat ng mga pertinent Ma'am, documents salamat po ninyo. sa idea. So, if ever, ma'am, next mag-travel kami, I'm so aware na rin talaga. Kasi talagang block talaga. Di ko rin alam kung saan. Wala rin talagang nag-assist sa amin na pwede kaming tulungan. Dito wala pong ganun talaga, ma'am. Even the airlines, the staff, wala silang ganun na ginawa sa amin. Kaya nga nandiyan na si Ma'am Connie para tumulong I'm so sa iyo. happy, ma'am, na
gusto ko kasi talaga ma-actionan kasi November 11, nag-message yung boyfriend ko. Sobrang lungkot niya one day ago. Then ako na po yung nag-report. Then November 20 na nag-reply, wala nang response. Sige, ito, tutulong na si Ma'am Connie. Gaya na sinabi Salamat, natin, Ma'am hindi Connie. tayo nagkamali no, sa taong nilapitan natin. Yes. Ano, Ma'am? Ma'am Salamat Connie, po, ma'am. thank you po. Maraming salamat po sa time po. Ma'am Tonet, Opo. pakidala lang yung mga dokumento nila, ha? Opo, Kasi even if we refer them to the airlines, kung hindi po kompleto ang kanilang mga documents, baka magka-problema din po sila. Yes, tama, Di ba Ma'am. po? So, bring all pertinent documents para po pag kayo po humarap sa airline at hanapin sa inyo, may maipresenta kayo sa kanila. Ay, Ma'am, may tanong lang po ako kasi yung boyfriend niyo po yung napunitan tapos siya po yung nandito. Ano po ba yung Ma'am? Okay lang po sa kanya. Baka hingan po sila ng special power of attorney. SPA, okay. So that he can negotiate in behalf of his partner. Usual naman po yun sa ganyan. So allow naman. O yun. Maraming salamat ulit, Ma'am. Ma'am Connie salamat Bungag, po, Ma'am Connie. OIC ng Public Affairs Manila International Airport Authority. Sige po. Thank you, Ma'am. Okay po. May gusto ka pa bang sabihin na ano mo? Ito na, may tutulong na sa'yo. Anong pakiramdam mo? At matagal, Nalinawan at ka medyo na kung anong gagawin. frustrate ka dun sa Happy na, yun, na-actionan po. Kasi yun na naman ang sinisik ko eh. Actually, yung ganun kasing senaryo nangyari sa akin, sa amin ng partner ko, is isang nakakalungkot talaga na nagsisink minsan sa isip ko na pag magta-travel ako parang natatakot ako sa airport. Ganun. Nagkaroon din siya ng trauma. Totoo lang. Oo, wag mong katakutan yung Sobra. airport. Pero ako kasi yun nagpapalakas ng loob niya eh. Sabi ko, no, we are good. We are still good. Kako, wag kang malungkot. Nandito naman ako. So, ang vacation nangyari na lang pull of Manila na lang. Wala nang naganap na gano'n. So, happy travel talaga yun eh. Yun ang masakit lang talaga sa akin. Inilalaban ko kasi yung boyfriend ko. Kumbaga, talagang alam niya kung gaano ko siya kamahal. Talagang so, happy naman na natulungan kami. Kailan mo pa siya huling nakita? Boyfriend. 22, hinatid ko siya sa Terminal 1. Pwede ka namang sumunod doon eh. Ayusin mo lang yung mga requirements. Malay mo, sa talaga, New Zealand na kayo di ba? Anniversary, di ba? Kasi October po talaga kami. 6 years na rin po kami. So, hopefully talaga makapunta na rin doon. Kasi on good process naman lahat ng dinadaanan ko din. Huwag ka mag-alala. So, ito lang kasi talaga, sinakasakit lang talaga ng loob ko na nangyari sa kanya yun. Kasi ako, makaka-flight ako, siya hindi. Wag ka matotrauma, no? Kasi magiging pero ano mo yan. ang tagal din kasi parang inabot din siguro na kasi may time na may point na nakikita ko siya na malungkot. At tapos nakita ko siya na hindi niya pinapakita sa akin kasi ako ang mas strong sa aming dalawa. Ayaw niya po talaga mag-report. Gusto niya, nagsisik lang siya ng refund. Pero sabi ko, don't expect. Nanonood ba yung boyfriend mo ngayon? Ewan ko. Mag-message ka sa boyfriend, sasabihin mo sa boyfriend mo, ito na, may Hello, gwapo. Gwapo kasi tawag ko. Sige, kausapin mo. May watching you from New Zealand. Hello, gwapo. Sige, magbigay ka ng message. Talk to you later on. I'm leaving soon here. Gawin mo na medyo sweet. I love you. Ito si Mr. Jason Black. Sabi nga niya, saan mo nakuha yan? Sabi ko, no, basta nabibig na lang. Okay, sige. Siguro, ipaayos mo na sa boyfriend mo lahat ng mga requirements, no? Yes. Sabi nga ni Ma'am Connie, kailangan mo ng special power of attorney. Kasi siya yung napunitan eh. Oo, siya po kasi, I don't know, hindi ko rin alam kung anong pwedeng i-file ang case dun sa mga nag-assist sa amin. Kasi mostly kung... Hindi na, solusyon lang ibigay natin. Sabi nga ng airport, ng NAIA, sabi ni Ma'am Connie Bungag, tutulong na sila. Kung paano mo maayos, file yung iyong reklamo at Dito tayo sa solusyon. Solusyon na tayo. Huwag tayo gumawa ng panibagong problema. Kasi sa totoo lang, never kong naranasan. Kasi masaya din ang buhay ko. Hindi naman malungkot. Masaya may malungkot. Pero ngayon lang po nangyari sa talagang buhay ko yung nangyari sa amin yung ganyan. Pero alam mo, Wilson, no, itong nangyari sa'yo, parang nagbigay idea rin sa mga manonood. Lesson learned. And of course, yung mga nanonood sa atin, I'm sure hindi lang ikaw yung nakaranas ng ganitong pangyayari. Siguro yung iba rin, nagka-problema rin sila sa kanilang passport and they don't know what to do. So ngayon siguro dahil sa'yo, naging instrumento ka para at least malinawan din sila ano ba yung dapat gawin. Kasi napansin ko, Ma'am Tonet, no, kapag ang isang tao talaga, wala nang magawa or malapitan sa atin pumupunta. And tama ka nang nilapitan kasi tama rin tayo ng taong nilapitan dahil ipaliwanag ni Ma'am Connie kung ano yung dapat gawin. So,
maraming bumabiyahe ngayon, holiday pa. Yes po. No, kung ang ibang nanonood sa atin, no, makaranas ulit ng ganito, mapagdaanan din. At least kung nanood sila ng bitag, natututo sila. Yes. No, yun naman yung inaano ng bitag, pinamamahagi ng bitag na maging information, makapagbigay kami ng impormasyon doon sa mga taong nanonood, natututo sa amin, sa programa namin dito sa Bitag. I'm so happy na natulungan niyo ako kasi akala ko talaga hindi ako papansinin talaga kasi nag-message na ako November 19 pa, then mga December may nakapansin sa akin isa sa, basta minessage ako na invite na pumunta ako dito, so I ready all my requirements na, kaya sabi ko eto na, i-go ko na to. So nandito na kasi totoo naman ako nagsasabi ng totoo. Nakausap ka ni Sir Ben, siya mismo ang nag-ano sa'yo. I'm so happy kasi kahit ako, kasi Pilipino tayo, dapat pinapangalagaan tayo ng kapwa natin Pinoy. Yun ang din ang iniisip ko. Kasi nung nandun ako, wala man lang assistance. Okay, tamo, bumabalik ka na naman. Okay na yan. Sige na nga po. Basta sige sir, i-guide na lang din ako sa kasi kung may mga problema ka o bukas ang aming opisina, anytime sa'yo. Paano yung ng agaw po ng asawa? Ay, hindi na po. Okay na tayo ron. Nagkamali ka na. Okay po, usap na lang. Thank you, Wilson. Kita tayo sa baba, ha? Sige po. Okay, sige. Higit sa sumbungan, imbestigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak, #ipabitag mo.